So, ang tao ay nagkasala. At dahil sa kanyang kasalanan, binulag na siya ng Diyos ng sanlibutan ito. Di ba? Kaya sabi sa Romans chapter 1:23, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. May paghanap ang tao sa Diyos. Gusto niyang sumamba sa Diyos. Kaya lang, maling Diyos ang kanyang sinasamba. Mali na yung hinahanap niyang Diyos. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay gusto niyang makasama muli ang tao. Gusto niyang maibahagi ang kanyang pagmamahal sa tao kahit na hindi naman niya tayo kailangan, no? Gusto niyang mapanumbalik ang tamang pagsamba sa kanya. Tumawag siya ng kanyang mga lingkod. Nagpahayag siya doon sa kanyang mga lingkod. Si Noah, si Abraham, si Moises, sa mga propeta, sa mga apostol, no? At ang kahuli-hulihan ng niya ay si Jesus Christ. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Napakahalaga para sa Panginoon yung sambahin siya. Ang totoo nga niyan nung naalipin yung kanyang bayan, ang Israel, sa Ehipto, ilang beses niyang sinabi na, "Let my people go, that they may serve me." Doon sa Exodus. Ilang beses niyang binanggit yun. Kinailangan pang magkaroon ng 10 salot, no? Para lamang palayain sila. Ganon kahalaga yung kagustuhan ng Diyos na siya ay sambahin. Nung tinukso yung ating Panginoon doon sa Matthew chapter 4 verse 4, tinukso siya ni Satanas nung siya ay nagutom. Sabi ni Satanas, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." At ang sagot ng Panginoon, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tapos sabi ron, ang pagtukso uli, magpatihulog ka, di ba? Sabi niya gano'n. Wag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Yun ang sagot ng ating Panginoong Hesus . At yung sumunod na pagtukso sa kanya, sabi sa kanya sa verse 9, sa Matthew 4 verse 9, sinabi sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Nang magkagayo, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagdating na sa pagsamba, dito na pinalayas ni Jesus, si Jesus Christ. Yung mga nauna, hinayaan lang niya, di ba? Pero pagdating na sa pagsamba, sa ibang mga version nga, "Get behind me, Satan." Kung ano yung sinabi niya kay Pedro, yun din ang sinabi niya kay Satanas. "Get behind me, Satan. Sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At ang tamang pagsamba, sa John chapter 4 verse 23, nung makausap ng ating Panginoon yung babaeng Samaritana, di ba? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So parang panumbalik ang tamang pagsamba. So nagturo ang pinadalang apostol sa mga Gentiles. At ito nga ay si Pablo. Dito sa verse na ating pag-aaralan, sabi rito, "Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo
alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba kasi it is a matter of doctrine and it is a matter of the heart. Kaninong umaga nasabi na ng ating pastor, si Pastor Joey, na itong buong chapter ng Romans mula sa verse chapter 1 hanggang chapter 10 sa chapter 11, no? Makikita natin doon yung lahat ng doktrinang itinuro simula sa depravity of man, election, justification, sanctification, glorification, yung engrafting ng Gentiles, yung pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin. Yun yung lahat ng mga doctrines na itinuro ni Pablo. At lahat tayo ay nakinabang sa mga doctrines na yun. Para makakilos ka ng tama, makasamba ka ng tama sa Diyos, kailangan tama ang iniaaral sa iyo. Para tama rin ang kilos mo. Tama ang mga gawin mo, tama ang mga pagsasalita mo, tama ang pagsamba mo. So, mula ron sa verse chapter 1 hanggang sa chapter 11, pinakita ron yung doctrinal part ng kanyang aral. At pagdating sa chapter 12 hanggang sa mga sumusunod na mga chapters, ito naman yung tungkulin ng tao. Tungkulin mo sa kapwa mo, tungkulin sa gobyerno. At yun yung mga bagay na dapat makita sa buhay ng isang tao. Kaya nga rin sa verse 1, sabi rito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. Yung salitang ipinamamanhik ko sa inyo ay sa English ay beg, no? Or I beseech thee, sabi ni Pablo. Hinihimo ko kayo, ini-encourage ko kayo. Ito ay yung salitang gentle. Nasa loob talaga yung ganun na lang yung marubdob na pangungusap ni Pablo doon sa mga Kristiyano na yamang nakilala na ninyo yung kahabagan ng Diyos, ay hinihimo ko kayo na gawin itong mga bagay na ito. At ano yung mga bagay na pinakita ni Pablo doon sa mga verses na yon, no? Yung lahat ng mga doktrina na nalaman na natin na may kinalaman sa ating kaligtasan, yung ating pagkamakasalanan, kung paano tayo pinatawad ng Diyos, kung paanong nagkaroon tayo ng kapayapaan, ng kalayaan. Ito yung mga mercies ng Diyos. Lahat ito ay tinamo natin. Itong mga mercies na ito, ay alam nating hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay na ito. Pero tayo ay ginawa niyang recipient ng kanyang mercy. We deserve judgment, di ba? Tayo ay pinatawad. Si Kristo ay namatay para sa atin. Pinalaya tayo. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng kapayapaan. Ngayon, ano yung maibibigay ng isang mananampalataya sa Diyos? Pagkatapos ng salitang ipinamamanhi ko sa inyo, sabi rito, na inyong iharap, no? Inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Inyong iharap. Pag sinabi nating iharap, talagang ipresenta mo. Di ba? Na dito sa ating talata, meron itong bukod pa sa salitang ipresenta mo, iharap mo, i-offer mo. Di ba? Offer. Naalala ko yung panahon ni Esther. Nung si Haring Asuero yata yun, no? Di ba? Ay pinakita niya yung kanyang asawa. Gusto niyang kasi nag-imbita siya ng maraming mga tao, no? Gusto niyang pumunta si Reyna Vasti. Bakit? Kasi napakaganda ni Reyna Vasti. At gusto ni Haring Asuero na makita talaga yung asawa niya.
pero hindi naman nagpunta yung asawa niya, hindi ba? Ipipresenta mo dahil proud ka ron, dahil maganda yun. Di ba? Ikaw man magkaroon ng magandang asawa hindi mo ba ipagmamalaki yun? Talagang may mukha siyang ihaharap talaga, di ba? Tayo nga, pag sinabi natin, wala tayong mukhang ihaharap. Nahihiya na tayo, di ba? Wala nga akong mukhang ihaharap Kasi, kasalanan ako, guilty ako. Yan. Kaya si Esther yung ipinakita, di ba? Pinakita ron. Talagang napakaganda ni Reyna Esther. Proud na proud yung hari sa kanya. Ito yung ibig sabihin ng salitang iharap mo. Pag may nagtitinda nga ng nagtitinda halimbawa ng mga kotse, o kaya ng mga sasakyan, kung ano-ano mga sasakyan, papakita nila siyempre yung mga magaganda, di ba? Yung merong mga gandang kalidad para mabili. Di ba? So yun ang ibig sabihin ng salitang iharap mo. Pagka ikaw ay haharap sa Diyos, anong iharap mo sa Diyos? Sabi rito sa pangatlong salita rito, sabi, iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Punta po tayo ron sa salitang katawan. Yung salitang katawan ay tumutukoy dito sa physical na katawan, pero binibigyan ito yung buong pagkatao. Pag sinabi natin katawan dito sa Bible, dito sa binabasa natin, hindi lamang ito yung katawan bilang isang physical na katawan. Kasama na rito yung buong pagkatao. Kanina nga, kinanta natin dito yung take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Makikita natin dun yung lahat, di ba? Katawan, bibig, mata, yan. Naialay natin talaga sa Diyos. At siyempre, kasama na rito yung ating damdamin at ating pag-iisip na ito yung ating ihaharap sa Diyos. Kasi nung panahon na yon, yung salitang body, nung nagsasalita si Pablo, meron kasing mga itinatawag nating Platonic view tungkol sa katawan ng isang tao. Ang mga tao noon ay na-influence sila ng pananaw na ito tungkol sa physical o sa mga material na bagay. Pag sinabing para sa kanila, yun lang intellect yung pinakamahalaga sa tao. At yung mga material na bagay, mga walang kwenta yan, irrelevant yung mga bagay na yan. Pagka halimbawa ikaw ay nasa paniniwalang ganun, ang hinahanap lang nila na makapagbibigay ng sa kanila, ng makapagbibigay ng pagkakataon upang sila'y makarating sa langit, pabayaan mo yung mga material na bagay. Meron kasing dalawang merong mga dalawang bagay na tungkol dito, no? Pag tungkol sa immoralidad, yung katawan, sige, magpakabusog na lang yung katawan na yan, no? Magpakalasing, mambabae, gamitin mo sa kung saan sa mga bisyo. Kasi hindi naman ito yung mahalaga Ang mahalaga yung intellect. Yung mga bagay na di-distract sa intellect mo ay yung mga material na bagay. Kaya, sige, gawin mo na yung gawin mo na itong mga bagay na yan dahil hindi naman importante yan. Hindi naman hadlang yan para mahadlangan yung intellect, no? At yung isa naman, kailangan isuppress mo lahat ng mga pangangailangan ng katawan mo. Kung gusto mong magutom, o kaya hampasin mo yung katawan mo, okay lang yun, no? Talagang pinarurusahan nila yung kanilang katawan dahil itong katawan na to, pagka ito ay binigay mo yung layaw nito, makakaapekto lang ito doon sa pagpunta mo sa langit. Pero yung paniniwala ni Pablo ay hindi ganon. Yung katawan ay mahalaga, no? Kung paano mahalaga ang espiritu, ang katawan ay mahalaga din. Sabi nga ng isang theologian, ang katawan natin mismo, ito yung organ of the soul.
Kung papaanong tayo, meron tayong iba't ibang organ sa katawan, yung atay natin, at kung ano-ano pa, no? Mata, yung panloob na katawan natin, na binubuo tayo ng iba't ibang mga organ sa katawan, yung kaluluwa natin ay meron ding organ, at ito yung katawan. Ito yung organ of the soul. Kaya ang tao ay, nung ginawa siya ng Diyos, siya ay ginawang human. Di ba? Pag sinabing human, hindi pwedeng walang espiritu o espiritu lang na wala kang katawan. At hindi pwedeng katawan, wala kang espiritu. Hayop ang labas mo nun. Pagka ganun. Kaya ginawa kang human. Kaya, nung na-form ang tao, ay hiningahan ito ng Diyos ng buhay, kaya siya tinawag na kaluluwang may buhay. Kaya ito ay, ang human ay single unit, yung soul ay single unit. Hindi tayo iniligtas ng Diyos na kaluluwa lang o espiritu lang natin, kundi niligtas tayo pati katawan. Although yung katawan ay naririto pa sa lupa, pero ito ay tiyak kung ang ating kaluluwa ay kasama ng Panginoon, pinangako naman niya, pagdating niya, isasama rin yung ating kaluluwa. Sa Thessalonians chapter, 1 Thessalonians 5:23, sabi nito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, hindi lang espiritu o kaluluwa, pati katawan, ingatan. Di ba? So, ganun kahalaga yung katawan. Sabi dito sa 1 Corinthians 6 verse 13, ang pagkain ay sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Ngunit kapwa iwawasok ng Diyos, yaon ang mga ito. Datapot ang katawan ay sa pakikiapid, ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon. At ang Panginoon ay sa katawan. So, napakahalaga talaga nung katawan. Naalala ko doon sa Jude, nung si Satanas yata, gustong kunin yung katawan ni Moses, no? Sinaway siya nung anghel ng Panginoon, di ba? Kasi kung gaano ka importante yung espiritu sa Panginoon, ganun din yung katawan. Hindi maaangkin ng dyablo yung ating katawan. Ganun ka importante yung katawan ng tao. So, ang ihaharap natin ay isang katawan. At ang sabi ron, iharap bilang isang haing buhay. Kasi nga, nabanggit na rin kanina ng ating pastor, no? Sa Old Testament kasi, mga Levites, pag sila ay nag-o-offer ng mga hayop, ay karamihan ay mga patay na hayop. At sabi sa Hebrews, hindi nalulugod ang Diyos sa mga hayop na yun, no? Na kahit kailan ay hindi makapag-aalis ng ating mga kasalanan. At sabi pa nga niya sa Old Testament, obedience is better than any sacrifice. Pinapakita ron na talagang mas mahalaga yung obedience. Nung nga si Cain ay nagbigay ng kanyang handog, hindi naman kinalugdan ng Panginoon. Hindi naman lahat na kasi ng handog ay kalulugdan talaga ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon yung handog na naaayon sa katotohanan at ayon sa Espiritu. Banal na kaaya-aya sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon yung mga walang bahid, walang dungis. Kaya noon sa Old Testament, yung isang saserdote, bago siya makapag-perform ng kanyang paghahandog, paglalabahin muna ng damit, di ba? Yung kanyang damit ay lalabhan muna
At maliligo siya. Kailangan harap siyang malinis sa Diyos. At yung mga handog na kanyang ihahandog, ay kailangan walang dungis, hindi pilay, hindi bulag, walang anumang kapansanan. So lahat ng yon, sa kanilang paghahandog, ay kailangan ihandog ng banal at kaaya-aya sa Diyos. Sa Malakay, no, nagalit doon sa chapter 1 verse 6 to 8, nagalit ang Panginoon doon sa mga saserdote. Kasi yung mga saserdote ron na itinalaga ng Diyos ay nagtuturo, hindi na sila nagtuturo ng tama. At pag sila'y naghahandog, karamihan pilay, may kapansanan. Sabi po rito, saan namin hinamak ang iyong pangalan? Sabi ng Panginoon. At pagka kayo nanganghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan? At pagka kayo nanganghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan? Iharap mo nga sa iyong mga tagapamahala. Kalulugdan ba ganya? Ikat sa buhay ng isang tao magbigay ka ng, alam niya, mumurahin di ba? Meron pang nasasabi. Nagbigay ka na nga, may nasasabi pa Ba't ito lang? Di ba? Ba't ganito? Maraming nasasabi Diyos ang paghahandugan niya, di ba? At tinuturing ng Diyos na yun ay kasamaan. Naghahandugan ng mga ganyan, mga pilay, ng bulag. Di ba kasamaan? Ang gusto ng Panginoon, yung without spot, without blemish. Kaaya-aya sa Diyos. At pag sinabi natin, banal, pag sinabi nating banal, talagang walang kapintasan. Kaaya-aya sa Diyos. At ito yung inyong katampatang pagsamba. At pag sinabing katampatang pagsamba, ay naaayon doon sa unang binanggit, doon sa chapter 1 hanggang chapter 11. At ito yung gusto ng Diyos na iharap mo sa Kanya. Iharap natin sa Kanya. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Walang Kristiyanong hindi tumanggap ng kahabagan ng Diyos. Lahat ng mga benefits ng Diyos ay pinagkaloob sa Kanya. Alang-alang doon sa mga mercies na yon. Iharap mo ang iyong Imagine po natin yung ating Panginoon na nandiyan dyan, Tapos ihaharap mo sa Kanya ang iyong katawan. Kaaya-aya sa Diyos. Bakit kaaya-aya? Siya kasi ang naglinis nun Siya ang naglinis. Siya ang nagligtas. Pinalaya niya. Binigyan niya ng katwiran. Ibinihis ang ating Panginoon sa Kanya. At ito ang ihaharap natin sa Kanya bilang isang katampatang pagsamba. Kaya sinabing, ito yung reasonable na pagsamba. Ano mang pagsamba na hindi dumaan sa paglilinis ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos, sa pagpapatawad ng Diyos, hindi dumaan doon sa mga mercies ng Diyos, ay hindi reasonable service. Hindi katampatang pagsamba. Hindi banal na pagsamba. At hindi makaluluwalhati sa ating Panginoon. Anong mga bagay, anong mga kaawaan ng Diyos yung hindi natin tinanggap? Nagtambo ba tayong lahat ng kapatawaran? Nagtambo ba tayo ng kaligtasan? Binigyan ba tayo ng kapahingahan ng Diyos? At kung binigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos, iharap natin yung ating sarili sa Diyos. Hindi sa ating kapwa, Pwede tayong magmalinis sa ating kapwa. Pero sa paningin ng Diyos, hindi tayo pwedeng magtago.
Sabi nung awit, take my life and let it be, di ba? Consecrated Lord today. Ang ganda pa nga ng pagkasabi ro sa bandang huli, nakalimutan ko lang eh. So ito yung ihaharap natin sa ating Panginoon. Isang katawan na banal. At ito yung tunay na pagsamba. Walang tunay na pagsamba kung hindi dumaan sa paglilinis ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil although hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos dahil sa ating mga merit, pero ginawa niya ang lahat ng mga bagay na to para sa atin. Paano po tayo humaharap sa ating Panginoon? Tulad ba tayo ng mga patay na inihahandog noon? O paano natin pinapakita yung paano natin ipinahahayag sa Kanya yung Kanyang kapurihan sa pamamagitan ng buong pagkatao natin? Sabi ng isang preacher, ang paghandog daw sa Panginoon, yung paghahandog bilang isang haing buhay, hindi lamang ito yung linggo-linggo. Araw-araw daw sa ating buhay, kailangang humarap tayo bilang isang haing buhay. Sa dinami-dami ng mga pinagkakaabalahan sa buhay natin, meron pa rin tayong pagkakataon na ibigay yung ating katawan sa Diyos bilang isang haing buhay. At lahat ng yun ay dumaan sa Kanyang mercy. Kaya alalahanin po natin yung mercy ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. At ito lamang yung paraan para tayo makaharap ng may katampatang pagsamba sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa hapong ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagdapatin mo nawa, O Diyos, ang aming pagsamba ngayong hapon. At salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na ang oras ay pinagkaloob mo sa amin upang muli kaming humarap sa iyo, Panginoon. Kung may nakikita ka mang karumihan sa aming mga puso, kung mayroon mga bagay na hindi ka aya-aya sa iyong Panginoon, linisin mo po ang bawat isa sa amin. Hayaan mo pong tumanggap kami ng banal na hapunan na naaalaala, O Diyos, ang ginawa mo para sa bawat isa sa amin. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin, Savior like a shepherd, shepherd lead us. Pleasant pasture feed us, pour out
Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa muli naming pagsamba sa araw na ito, Diyos. Nawa ay maging karapat-dapat po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagharap sa iyo. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo ng nawang lahat. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu ay sumaatin nawang lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Tapos na po ang ating